Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Natsu Place, shout out kay user WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2571 hanggang 2575. Si Yi Qingshan at Aaron ay may isang panig lamang na relasyon, ngunit lihim niyang iniimbestigahan ang Aaron. Alam niya halos lahat ng tungkol sa Aaron sa lungsod ng Longyan. Alam niyang gumamit si Aaron ng maraming lakas para hanapin si Jiang Yingying, at sa investigasyon, nalaman din ni Yi Qingshan na si Jiang Yingying ay kapatid ni Aaron, na sapat na upang ipakita ang kahalagahan ng Jiang Yingying sa Aaron. Pagdala kay Jiang ang Yingying bilang banta ay ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Yi Qingshan na makuha si Shengli. Dahil nagmamalasakit siya kay Jiang Yingying, hinding-hindi niya isusuko si Shengli. Nang gabing iyon, itinago ni Yi Qingshan ang kanyang hininga at tahimik na umalis sa bulwagan ng Huanglong. Dahil sa pagiging maluwag ni Yi Qingshan, hindi ito nahanap. Hanggang sa kinaumagahan nang makita ni Fei Linger na hindi bumangon si Yi Qingshan at kumatok sa pintuan ng bahay ni Yi Qingshan. Wala siyang nakuhang tugon. Napagtanto ni Fei Linger na may mali. Si Fei Linger, na sinipa ang pinto, ay lumapit sa kama at nalaman na walang tao sa kama, na ikinagalit ni Fei Linger. Tumakas ang matanda. Ipinikit ni Fei Linger ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang sariling kapangyarihan para makita ang pag-iral ni Yi Qingshan. Ngunit halos nasa iisang kaharian sila. Sinadya ni Yi Qingshan na itago ang kanyang hininga, at kahit si Fei Linger ay hindi siya mahanap. Matanda, wala kang gagawing katangahan. Fei Linger talks to herself with a worried face. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa ni Yi Qingshan, hindi mapakali si Fei Linger dahil sa hindi inaasahang premonition sa kanyang puso. Kapag gumawa ng kalokohan si Yi Qingshan sa Imperial Court, tiyak na magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila ni Yi Qingshan. Hindi ito ang gustong makita ni Fei Linger. Ngunit nang hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Yi Qingshan, hindi siya mapigilan ni Fei Linger. Sa oras na ito, ang Aaron at Zontay Liuyo ay naninirahan sa isang maliit na bayan, isang araw lamang ang layo mula sa bulwagan ng Huanglong. Hindi nila sinubukan ang kanilang makakaya upang makarating sa kalsada. Sa kabaligtaran, kumuha sila ng ilang paglilibang sa kanila. Bagamat wala sila sa state of sightseeing, marami rin silang nakitang tanawin. Para kay Han Sanchen, ang mundo ng Xuanyuan na walang anumang industrial na polusyon ay puno ng fairyland. Ang magagandang tanawin ay walang kapantay saan man sa mundo. Hindi niya maiwasang gustong dalhin dito sina Ivory at Hanayan para mamuhay ng walang ingay ng lungsod. Ito ang tunay na paraiso. Ano sa tingin mo? Nakita ni Zontay Liuyo na wala na sa kanyang isip si Aaron. Hindi niya maiwasang magtanong, ang Aaron ay madalas na may ganoong estado, tulad ng kanyang kaluluwa ay wala na sa kanyang katawan, na labis na nagpapakurious kay Zontay Liuyo sa kanyang iniisip. Si Han Sanchen, syempre, ay nag-iisip tungkol kay Ivory at Hanayan, kung paano sila ay konekta sa mundo ng Xuanyuan at kung paano mamuhay sa hinaharap. Pero paano malalaman ni Zontay Liu ang mga bagay na ito? Kapag nalantad ang tunay na pinagmulan ng Aaron, ang problemang ay dudulot nito ay lampas sa inaasahan ng Aaron. Siguro kung gaano kalakas si Linlong. Sabi ni Aaron pagkatapos humigop ng tsaa. Umiling si Zontay Liu at sinabing, ang ganitong bagay na nakakapag-alala sa mga tao sa kanilang sarili ay hindi na kailangang pag-isipan ang lahat.
Kailangan mo lang malaman na kahit ang mga malalakas sa Jizhijing ay hindi nito kalaban. Baka ang maalamat na Shenjing lang ang makakalaban nito. Ang banal na kaharian. Anong klaseng kaharian ito? Hindi pa ito naranasan ng Aaron at hindi ito maisip mula sa manipis na hangin. Ngunit maaaring hayaan ang Red-Eye Jade Python na malubhang nasugatan. Sa katunayan, nakita nitong malakas si Linlong. Kung walang paraan para makatulog si Linlong, mawawasak ba ang mundo ng Xuanyuan? Ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Ayon sa alamat, si Linlong ay mabisyo, nalulong sa pagpatay, at mahilig kumain ng hilaw na laman ng tao. Kapag ito ay napalaya, ang mundo ng Xuanyuan ay hindi mawawasak, ngunit ang sangkatauhan ay mawawasak. Nagpakita si Zontai ng bakas ng takot sa mga mata ni Liuyo. Para sa kanya, ang paggising ni Linlong ay hindi lang nag-aalala, kundi natatakot din, dahil kapag walang makakapigil kay Linlong, lilito si Linlong sa kanyang harapan. Ang haka-haka na Linlong lamang ay sapat na upang matakot si Zontai Liuyo, lalo pat talagang makita si Linlong. Marami ka nang sinabi, ngunit wala ni isa sa kanila ang mga alamat. Naisip mo na ba na ang mga alamat ay hindi ganito, at si Linlong ay hindi kasing bangis ng mga ito sa mga alamat? Ang dahilan kung bakit ito pumapatay ng mga tao ay ang mga tao ay nakakagambala sa kanyang katahimikan. Nahulaan ni Aaron na ang pangungusap na ito ay pinabulaanan ang halos lahat ng mga alamat tungkol kay Linlong. Gayunpaman, sa opinyon ni Aaron, hindi imposible. Kung tutuusin, ang banta ni Linlong ay sariling opinyon ng tao. Sa simula, problema ng tao ang paghahanap kay Linlong. Kahit na ito ay totoo, ang pagkakaroon nito ay isang banta sa sangkatauhan. Dapat ba nating kitilin ang buhay ng lahat ng tao sa mundo ng Xuanyuan upang subukan kung ito ay talagang malupit? Sabi ni Zon. Aaron nodded, hindi pinabulaanan Zontai Liuyo, dahil tulad ng isang presyo, walang sino man ang maaaring bear, kung paano madaling subukan. Ito ang unang pagpipilian ng bawat isa na pigilin ang panganib sa simula. Nakapagpahinga ka na ba? Tanong ni Aaron. Tumanggo si Zontai Liuyo. Sa katunayan, hindi niya kailangang magpahinga para sa isang maliit na bagay tulad ng pagpunta sa kalsada. Ang dahilan ng paggawa nito ay gusto niyang malaman ang higit patungkol sa Aaron sa napakalungkot na panahon. Aalis na sana sila, biglang pinalibutan sila ng grupo ng malalaking lalaki na malaki ang likod. Tumingin si Aaron sa isa sa kanila at nakangiting sinabi, "Nagmamadali ka lang tumakbo. Naghanap ka lang ng katulong." Aaron tumingin sa tao ay hindi nagkasala, sinabi, tulad ng isang magandang babae, maliit na kapatid na lalaki, maaari mong tumayo ito ay mas mahusay na upang bigyan kami, ipaalam sa amin bear ang sakit, paano? Ang kagandahan ay palaging nagdadala ng sarili nitong trouble attribute, na 3,000 ay nakasanayan na gaya ng dati. Ngunit ang mga taong ito ay talagang bulag sa pagkakataong ito. Naglakas loob silang gumawa ng ideya ni Zontai Liuyo. Sa mga taong ito, ang pinakamataas ay ang 4 na kaharian ng Lampara, na isang napakagandang kaharian para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang isang lalaki at isang babae na nakatayo sa harap nila ay pawang mga patriarka. I have to say na kawawa talaga ang swerte nila, Lord Zon, mukhang pupunta siya para sayo. Nakangiting sabi ni Aaron kay Zontai Liuyo. Nang marinig ang mga salitang, Suzerain, halatang tumigas ang ekspresyon ng mga taong iyon. Halatang may kaunting lakas sila para tawaging Panginoon. Ngunit sa korte ng imperial, may mga malalakas, at mga mahihinang sekta. Maraming nagyayabang sa ilog at lawa. Nagtayo sila ng kanilang sariling pangalan ng angkan at ginagamit upang takutin ang mga tao kapag sila ay gumagala sa ilog at lawa. Ang magandang babaeng ito ay ang patriarch ko. Hindi alam kung aling sekta ito ay isang pangalan na ginagamit upang takutin ang mga tao, o ito ba ay isang tunay na patriarch? Tanong ng isa sa mga pinuno kay Zontai Liuyo. Naglalaway siya. Ang kanyang mga mata ay sabik na mahulog kay Zontai Liuyo. Ethereal Clan. Sinabi ni Zontai Liuyo na ayaw niyang pumatay ng tao, kaya direktang iniulat niya ang kanyang pangalan, umaasang matakot ang mga lokal na ruffians. Natigilan saglit yung mga yon, tapos nagtawanan. Obviously, hindi sila naniwala sa sinabi ni Zontai. Mei Jiaonyang, nagbibiro ka talaga. Kung ikaw ang pinuno ng Ethereal Clan, ako pa rin ang emperador. The beautiful lady can't even lie and cheat people. If you say that the clan is not so powerful,
maybe we still believe that the leader of the ethereal clan can't appear in our small place. Kuya, wag kang ang magsalita ng kalokohan. Itali mo ang magandang ginang at hayaan mong mag-enjoy ang magkapatid. Hindi ko na matiis. Nang marinig ang mga salitang ito, walang magawa si Aaron. Malinaw na binalak ni Zontay Liuyo na palayain ang mga taong ito, ngunit wala silang kakayahang umunawa. Mukhang naayos na ang laban na ito, kung hindi, hindi na talaga mapapanatag. Just in time. I'll have another cup of tea and go on my way. Han 3,000 sa Zontay Daloy buwan matapos na sinasabi, muli ay down, tingnan ang kanyang hitsura, hindi nilayon upang ibigay. Napailing si Zontay Liuyo. Bilang lalaki, hindi siya nakakatulong. Mukhang magaling siyang maglaro. Bagamat hindi kailangan ng tulong ng Aaron para harapin ang mga taong ito gamit ang lakas ni Zontay Liuyo, wala ba siyang pananagutan ng tao? Nauuhaw talaga si Master Han sa tamang oras. Hindi nasisiyahang sabi ni Zontay Liuyo. Aaron smile, sinabi sa gang, kapag lumuhad ka at humingi ng awa mamaya, kailangan mong yumuko ng husto, kung hindi ay hindi ka patatawarin ng magandang babae na ito. Dahil doon, nagsimulang uminom ng tsaa si Aaron. Ang gang ng malalaking lalaki ay nagkukuskus ng kanilang mga kamay at kamao. Hindi na sila makapaghintay na makipag-ugnayan kay Zontay Liuyo. Sa oras na ito, ang kawalang interes ni Han Sanyi ay walang alinlangan na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon. Give it to me. Kung sino man ang makapunit ng damit ng babae ang unang mag-e-enjoy. Sa mga salitang ito, ang gang ng malalaking lalaki ay nasa sabik na parang manok, sunod-sunod na umaangal. Ang Aaron ay umiinom ng tsaa, hindi makayanan na makita ang dulo ng gang, tainga paminsan-minsan ay dumating ang sigaw ng sakit, hayaan Aaron ay hindi maaaring makatulong sa pagpapakita ng pagpapahayag ng awa. Isang grupo ng mga mahihirap na halimaw ng kalamnan, sino ang dapat masaktan? Naglakas loob silang saktan ang pinuno ng Ethereal Clan. It's really unfair to die, sabi ni Aaron sabay buntong hininga. Ang labanan ay dumarating at mabilis. Ang lakas ni Zontay sa 8 lampara ng Liuyo ay nagpapadali sa pakikitungo sa mga lokal na bastos na ito. Nang huminto ang labanan, hindi napigilan ni Han Sanchen na lumingon para tingnan ito. Ang larawan ay napakalungkot na walang sino man ang maaaring magpatuloy na tumayo, maliban sa ilang taong nawalan ng malay, lahat sila ay nagpapalubog sa lupa sa sakit. It's really developed limbs and simple mind. I told you that she is the leader of the ethereal sect. Why don't you believe me? Walang magawang sabi ni Aaron. Tinitigan ni Zontay Liuyo ang Aaron. Ang taong ito ay may magandang pagkakataon na gumawa ng mga sarkastikong komento. Ako si Zontay Liuyo. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sabi ni Zontay Liuyo sa barkada. Tumanggo ang pinuno na parang kalahating kilong bawang. Hindi niya akalain na matatalo siya ng ganito kalala. Ngayon kahit na sinabi ni Zontay Liuyo na siya si Emperor Zun, kailangan niyang paniwalaan ito. Panginoon Zontay, mayroon kaming mga mata na hindi kilala si Taishan. Ginugulo namin ang iyong kapayapaan. Nararapat kaming mamatay. Lumuhad sa lupa ang pinuno, humihingi ng awa. Muling napabuntong hininga si Aaron. Hindi niya alam kung ilang beses na niyang nakita ang parehong eksena, pero ano ang silbi nito? Ang ganitong uri ng tao ay nasa lahat ng dako. Tinataya na ang ganitong uri ng bagay ay mangyayari. Nang hindi mabilang na beses sa hinaharap. Pagod na ako dito, sabi ni Aaron sa sarili. Pagod sa ano? Tinanong ni Zontay Liuyo ang Aaron. Wala. Kung hindi mo papatayin ang mga taong ito, magpatuloy tayo. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, ang lahat sa grupo ay kinabahan at lumuhad kay Zontay Liuyo, umaasang hahayaan sila ni Zontay Liuyo. Si Zontay Liuyo ay hindi mamamatay, at ang maliliit na karakter na ito ay hindi karapat-dapat na patayin. Umalis ka, sabi ni Zontay sa malamig na boses. Salamat, Master Zontay. Salamat, Master Zontay. Isang grupo ng mga mukhang makapangyarihang lalaki ang tumakbo habang nakayakap ang mga ulo. Hindi na sila kasing lakas ng dati. Nagpatuloy ang dalawa sa pagpunta sa bulwagan ng Huanglong. Bagamat hindi nasisiyahan si Zontay Liuyo sa kabiguan ni Aaron na gawin ito ngayon, hindi niya ito ipinakita. Bagamat sentido komon na dapat ginawa ito ng Aaron upang iligtas ang world universe, ang Aaron ay hindi isang ordinaryong tao, kaya ang mga kakaibang bagay na ginawa niya ay hindi pangkaraniwan kay Zontay Liuyo. Malapit na tayong pumunta sa Huanglong Hall.
May magandang ideya ka ba? Tanong ni Zhang Tailiu kay Aaron. Anong gusto mo? Tanong ni Aaron. Kapag pumasok ka sa bulwagan ng Huanglong, ang iyong buhay at kamatayan ay makokontrol ng emperador. Talaga bang hindi ka natatakot na papatayin ka niya? Ang mga taong tulad mo ay isang malaking banta sa bulwagan ng Huanglong, sabi ni Zhang. Mahinang ngumiti si Aaron. Kung gusto niyang mag-alala tungkol dito, hinding-hindi siya magpapasya na pumunta sa Huanglong Hall. Dahil siya ay nagpasya na pumunta, nangangahulugan ito na ang Aaron ay hindi nagbigay ng pansin sa bagay na ito. Kahit na talagang may kakayahan si Emperor Zun na patayin siya, hindi natatakot si Aaron na lumaban ng buong lakas. Gusto mo bang pasalamatan ako dahil naipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ni Emperor Zun sa Huanglong Hall? Nakangiting sabi ni Aaron. Zhang Tailiu mount a burst of speechless. Aaron even have the mind to joke. Hindi ba siya takot sa kamatayan? Anong klaseng tao ka Zhang Tailiu? Hindi maiwasang magtanong. Ito ay ang kanyang pag-uusisa sa loob ng maraming araw mula nang makipag-ugnayan kay Aaron. Napansin niya na si Aaron ay iba sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng pagsasalita o pag-arte ngayon, ngunit siya can see it as a joke. Man, hindi mo ba nakikita yon? Sabi ni Han na may natural na tingin. Walang magawa si Zhang Tai at sinabing, kung gusto ka talaga ni Emperador Zun, huwag kang umasa na tutulungan kita. Sa lakas mo, wala kang maitutulong ng malaki. Sabi ni Aaron, ikaw. Naiinip si Zhang Tai Liuyo. Bilang pinuno ng Ethereal Sect, hindi siya kailanman pinapansin tulad ngayon, ngunit hindi siya pinapansin ni Aaron. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, ang Aaron ay may ganoong mga kwalifikasyon. Ang labanan ng 28 keking ay nagulat sa buong korte ng imperial. How dare Zhang Tailiu not accept it? Huwag kang mag-alala. Titigan kita ng nanlalaki ang mga mata at makikita kung paano ka mamatay sa kamay ni Emperador Zun, sabi ni Zhang Tai na may nakapikit na mga ngipin. Aaron ngiti. Hindi talaga maka-offend ang mga babae, nagsimula itong sampain siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!